Bitsay-say sa labing init nga tahuling takna sa tanang dapit sa itong kapupunan. Balita karon! May buntag kini si Super Edgar Gutierrez niya mga balita karon. Duha ka babae na angol sa sunog nga nigo ganin sayos buntag sa sitio Sunok, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo. Suma sa investigasyon pasado alas 7 karong buntag, miulbo ang kayo sa usa ka panimalay nga ipanag-iya sa usa ka alias Leonora. Duha ka babae ang naangol sa mong insidente nga usa ka alias Leonora, 75 anyos, byuda, tag-iya sa mga panimalay, uban kini makaangkon usa ka degree burn sa duha ka bukton niini. Ang usab sa ka alias Shana, 19, dalaga. Nakaangkon kini second degree burn sa duha ka bukton ug siyang likod. Nagpuyo ang usa ka pamilya sa mga panimalay nga may 2 ka mga miyembro. Hinoon way nakalas sa mga insidente na dali nagpaong ang kayo sa kabumbiruhan. Sa pagkakaroon pa ng investigasyon, unsa gyud ang hinungdan sa mga insidente. Ingon man kung pilay danyos niini. Sa laing bahin usa ka kisami sa classroom hinungdan sa sunog sab sa Tejero National High School, Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo kagabi. Apan dali na kini napaong sa kabumbiruhan, way naangol o nakalas sa mga insidente. Samtang padayon pasab nga giimbestigar karon sa mga otoridad. Samtang usa ka lalaking hubog nga nagmotor na angol human matumba pasado alas 5 ganinang kadlawon sa may SRP Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo. Patod pang hubog kining nagmanehog padung naon ta kining mupauli didto sa Dakbayan sa Talisay. Nasuta nga kusuki nagpadagan sa iyang motor, panahog o natumba tungod sa usa ka libaong sa maong dapit. Dugang pa nga nakaangkon kini pila ka samad ug bunog sa kalawasan. Siya ang helmet nga gigamit dili mao ang standard o pang-bike lang. Sa pagkaron padayon pa kining nagpaalim karon sa tambalanan. Balita karon! Gabriel Bunhok sa Dubles! 44 minutos na pasado alas 10. Report ni ka Super Gabriel Bunog sa Baga. Pasok! Super Radio! Wa makadagan ang tulog ka sugarol human hilom nga nilihok ang kapulisan sa siyudad sa Talisay sa pagdakop kanila dito sa Mulavi Extension, Barangay Tabunok. Ang mga dinakpan mao sila si alias JR, 24 anyos nga nagpuyo sa maong dapit, alias Robert, 50 anyos nga usa ka habal-habal driver nga taga Tunghaan lungsod sa Minglanilla, ug si alias Eric, 39 anyos nga taga Ward 2 lungsod sa Minglanilla. Ang operatiba ni himo sa pagpangronda human ilang na sayran nga magsigi na og duwa og tong-its ang mga tao sa dapita. Si Police Lieutenant Colonel Homobono Sayon, hepes kapulisan sa Talisay ni hingusog sa kampanya batok sa illegal nga sugal. Samtang nasikop sabang usag ka manindahay og isda human kini nakuhaan og illegal nga drogas dito sa Purokmaya, Barangay San Roque sa Nesgutang syudad. Ang dinakpan mao si alias Kimay, 30 anyos nga nagpuyo sa Nesgutang lugar. Nakuha gikan kaniya ang shabu nga nitimbang og 0.25 gramo na kantidad og 1,700 ka pesos. Ang mga dinakpan pulos gibalhog sa bilangguan, gikatakda kining pasakaan og kaso. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Ang karon Super Junkie Bote sa Dubles! Dugang report gawa Super John Kim Bote. John Kim, pasok! Super Radio! Yes, Super Edgar, formal nga inagurahan karong adlaw pinagi sa Ribbon Cutting ang pinakaunang laboratory training center or automation laboratory training center diha sa may Cebu Technological University CTU Main Campus. Ang maong laboratory usa ni ka integrated assembly system nga magamit sa mga manufacturing labi na sa paghimog mga sakinan gamit ang robotics. Ang maong laboratory gitawag nga FMS 200 Flexible Integrated Assembling System nga pinakauna diri sa Pilipinas nga nagkantidad og 29 milyones pesos nga gidonar sa Shuketsu SMC Corporation. Ang kining Shuketsu SMC Corporation kay usa ni ka-partner, long-time partner na ni sa CTU Main Campus nga subsidiary company sa SMC Corporation sa Japan nga nakatutok or naa sa automation products industry. Ang kining FMS 200 Flexible Integrated Assembly System aduna ni siya module nga mga hydraulic press, shaft supply, cover supply, automated screw feeding and robot screwing, automatic warehouse paint drying simulation, machine vision, quality control. Naapo ni siya mag-training sa programming, robotics, hydraulic center. Naapoy real-time nga assembly line operation kundi imong ma-assemble mismo ang makina nga imuhang gigamit
tungod sa maong nga makinarya nga gidonar sa SMC Corporation, mas mapalig-on pa sa CTU ang ilahang programa sa ilahang mechatronics ug industry automation ug masiguro nga andam ang mga mo-graduate nga estudyante sa CTU. Kini si John Kimbote sa GMA Super DYWS dapat totoo. Balita karon. Ang Sik Super Radio. Guam Logronyo sa Super Radio. Nagpaminaw ka po sa balita karon ang 10:47 dugang report Super Guam Logronyo. Super Guam, pasok! Super Radio. Sobera Edgar, no, napisok ang mata niligaw sa senior citizen human nga gidunggab kini gamit ang screwdriver samtang siya na tulog, no, nakamata na lang ni siya dihag mayog pagka pisok sa iyang tuong mata ni taop jud ang screwdriver nini diha sa iyang mata kini gamao ga aksidente. Naitabo ni diya sa may Hakusalim Street, Barangay Santo Niño, di Gadakbayan sa Sugbo, mga alas 4 kaganihang kadlawon. Kini nga 66 anyos nga byudo, taga Sitio Banawa, Barangay Guadalupe, unya kuha ni siya, nagtrabaho ni siya o kining magkariton, no? Tigtulig mga kariton diya sa merkado. Ang nahinanok siya taga-tulog, di ang gikalitan na siya o dunggab. Nini nga suspect nga taga Barangay Dulong Patima nga si alias Klimako. Ang suspect gagamit ni og screwdriver o samtang naghayang siya na place na natuog, giduslak ang iyahang tuog nga mata. Bisa pa man sa iyahang guman nga samad pagkapisok siya mata, taroy pa kini ng screwdriver samtang gidari siya. Paingon nga doon na sa Tambalanan, nagapangayo ni siya og pakitabang sa kapulisan samtang nagapadayon karon ang pagpangita sa kapulisan batok sa maog suspect. Ang mga investigador sa Waterfront Police Station sa ilahang investigation nasuta nga kini nga biktima o ang suspect gingog dunay karaan nga panagabangi. Yang nakatulog kini nga maog biktima gidunggab kini nga kadlawon. Si Guam Logronyo sa GMA, di wala mo Super Radio, dapat totoo. Ang Super Labihan karon kakilas ug kakutas ang dagan sa panghitabo sa kalibutan. Higayon karon sa pag-unong, pag-aninaw, pagpakutaw sa kaisipan ug pagpagawa sa atong tingog, batan-on ka man o idaran. Kami mga batanon, aduna mi tingog nga angay ninyong paminawon. Kamong mga batanon, wala gid mo makasabot kung unsa ning pagkatiguang. Ug kamo sa mga tiguang, nalimot usab mo kung unsa ang pagkabatanon. DYWS Super Radio, mudalit karon sa Pugong sa Pulso. Ning lumba nga gitawag tag kinabuhi, duharay atong kapilian. Mag-uol kita kay ang mga rusas dunay tunok o angay kitang malipay kay ang tunok dunay mga rusas. Ano karon ang pag-asoy sa lain-laing sugilanon luyos sa mga panghitabo gikan sa paglantaw sa mga batanon ug sa katiguangan. Ang problema namong mga batanon, mao nga paspas kayo ang dagan sa adlaw ug dugay kaayo matapos ang tuig uy. Para sa namo mga tiguang, paspasad kay mga tuig ug dugay kay matapos ang usa ka adlaw. Sunda kining tulumanon. Pugong sa Pulso, dinhi sa DYWS Super Radio. Ay Biyernes, kumusta mga kapuso? Tingog sa mga tiguang, tingog sa mga batanon. Pulso, good morning baby Yui. Yes, good morning to the TGIF. Happy Friday, Fly Day. Muna tingog sa batanon. Karon ang tingog sa labing batanon. Oh, tingog ikwi. Hoy, pilan lang ka na para Pasko? Pila na lang kaadlaw ikwi. Ikaw may nagkuhan post na to ang Christmas countdown. Ano, 28 days. Ha? 28? Oh, 27? 7 days na lang di ay kuno nyo. Wow! Namutos na kami, Bibi. Murag apilan ko ni Bibi Charlie Monggaya sa mga show S. Murag apilan. Size 8, Kuya Cha, ha? Thank you, Kuya Cha. Ako namutos na ko. Bigyan naman. Kaya, hindi siya nagong layas mo, namutos. Abi ko ayaw siya kalimti na dead. Ako og si Baby Jones. Karon mong taga magkapuso. Uy, ako nang i-greet na kaniyot ang nasakyan ako taxi and driver. Minaw kay nato. Tipaminaw din ni kayo. Uy. Tiya ka,
pagkakahangop nga nakita min kaila siya nako niya gupuhan kay siya nako. Wa ko paplitiha. Yun sa dati, Eddie, shout out. Johnny Abellana. Taga Lapu-Lapu City ni Danny siya. Abellana. Johnny. Ay, Johnny. Good morning ni mo diya dyan, ha? Salamat sa waka magpapliti na cross taxi kanina buntan. Johnny, if ako, Johnny ha, libre sad. Minaw siya nato rin. Sa paminaw ang giti karon siya. Di paminaw di siya nako. Sukan pa kaniyan to. Wow. Hala, maing buntan ni mo rin Sir Johnny. Sa di pa ta magis og Pasko bibiyoy. Di pa ta maglipay-lipay. Ibaw ka, pila ka oras na lang, daghan kay nagpaabot aning balita. Kay karong hapon, disidihan naman sa ICC kung tugutan ba ang temporary release ni Digong. Kana. Unya, sa latest ito na ibawaan, gi-waive ni Duterte ang iyang right nga moatubang. Sa tuwa, basahan ni siya karon sa desisyon kung tagaan ba siya sa higayon nga maka-leave or ma-release siya temporarily, ngawa siya diha. Kaya ni-waive siya sa iyang right to appear before the ICC. Kung ang ICC mo deliver na sa iyang judgment karong hapon. Karong adlaw, so binabanan to mga 5:30 or 6 karong gabi, no? So, ipahibaw si kanhi Presidente Duterte sa tribunal nga di siya mosalmot sa proceeding, ang iya mga abogado ra mo atubang on his behalf. I, Rodrigo Roa Duterte, waive my right to appear before the appeals chamber on November 28 at 10:30. 10:30 mas silang oras dito. Consequently, instruct my lawyers to hear the judgment that will be rendered on my appeal against pretrial chamber, its decision on the interim release. Now, hibaw na taon sa kuanan ni, hibaw ang pasabutan ni mao nga ang defensa, ang party ni Duterte ay tinguha nga ni propose sila o ni apply para sa temporary release. So, baon yung konteksto sa istorya. No? Aron nga, yan ho na ito magpasabot sa itong mga katauhan ni Biyuy, ha? Labi na sa mga nagpaabot pro o against ni Duterte. Ibaw ka na bahid pa di atong nasod. Kung ato kayo mo naman, isaka kung nila, isyuhan siya atong Marso sa warrant of arrest. Isyuhan siya o warrant of arrest in 2025 sa kaso nga crimes against humanity during the war on drugs sa Pilipinas. So, human sa iyang pag-surrender o pag-transfer sa ICC custody dito sa The Hague, kinumdo mo ni atubang ni siya initial appearance nga gi-require sa procedure sa ICC. Now, under the rules sa ICC, labi na under the governing treaty, ang governing treaty anak ng Rome Statute, bisan kinsa nga maditinir, i-detain sa korte, mahimong maka-apply for interim release pending trial. Pasabot nga pwede ka buhian. I-release ka samtang nga padayon ang husay. But dunay mga kondisyon. So, mao na nga nipagawas og mga argumento iyang mga abogado, ang defensa, ug ang prosekusyon, pulos nagtigi ang ilang mga ilang mga baruganan, pabor o supak sa paghatag og temporary release sa kanhi presidente. Mo na nga karong hapon itakda nga basahan siya unsay desisyon musugot ba ang ICC. So arita unsa may ikonsiderar sa ICC nga posible kay kanin timbang-timbang balanse man dunay argumento nga ang mga depensa ingon mao ni rason nga kinahanglan buhian siya temporarily, ang prosecution ingon dili sad. Na mao ni ang pag-evaluate sa mga judges ani posible nga ilang konsiderahan na pila ka mga faktor sama sa kung doon na ba'y original basis for retention. Nga doon ay sukaranan nga i-detain si Duterte. Unsa may sukaranan nga giingon sa prosecution nga flight risk na siya. Di na mahimubuhian kahit nga mo iskapo. Or tingaling mo interfere siya sa mga witnesses or sa mga investigasyon. Or posible, atol pas prosecution, nga doon ay risgo nga mo re-offend siya. Under the Rome Statute, kanang interim release may be granted only kung way risgo. If these risks
have diminished. Unya lain pag yung factor nga basihan sa mga judges ani whether there are credible medical or psychological grounds to justify release. Imong ingnon nga dunay kahinaan na sa iyang lawas pamani ulos sa gisulti siya mga abogado. Kuha na tiguang na kuya daot pa pagay sa digong no dito sa detention. Kumao ni. Usa na sa iyang factor nga basihan. Kay ang giingon sa defensa man nga ang incapacity sa kanhi presidente na no nga mo padayon sa trial nga in detention. Ikatulo nga factor, the safety and protection sa mga biktima o potential witnesses. So mga observers ni argue nga kung imong ihatag ang release, tigali ma-endanger ang mga witnesses ug mababagan nga hinder ang justice. Umaw ni matibangon pag-ay sa korte. Unya, lain factor, kung doon na ba assurance nga kung buhian siya, muatdo nga pa ba siya? The defendant will still appear for trial ug mutuman na sa mga kondisyon. Mupadayon pagtuman sa kondisyon sa ICC, pananglit, bail, residency restriction, travel, etc. Mao na timbang-tibangon sa ICC whether ang si bisan kinsa nga host country unya nga mudawat niya kung buhian siya, mo kumitir basad nga mudawat niya. And whether those assurances are reliable and enforceable. In short, nga kanang ang ICC dili mo tratar anang release application nga pabor. It must satisfy sa mga higpit na kondisyon aron ipadayon ang ilang integrity sa ilang husay o proteher sab sa mga biktima. So karong taod-taod sa alas 6 pilan lang 12 ron, mga 6 hours. 6 hours the dead. Actually, 5:30 dito ang ilang schedule, pero niingon si Atty. Conti, ang abogado sa ICC, niingon nga, dilata-dilata na gabay, mga 6 o'clock. Madelayed, Unya, pag yun, paspas kuno kay na, bibiyoy. Basahan ra ka diha. Pwede, orte-orte, dritso na yun. Uyon ba sila gabuhian, temporarily, o dili, si kanhi Presidente Duterte. Ano taon, balik ta sa itong hilisgutan. Pero, si una na to, datong pagpaabot pila ka oras karon ining application ni kanhi Presidente Duterte nga makagawas temporarily from ICC. Kana ko doon na ba sa lain nga nasod dawat niya no? I-apply sa kanang laing nasod nga adto ka mo sa dilis Pilipinas. Oras Radyo DYWS. Biliyoy sa Dawalas. David Gutierrez sa Dawalas. oras alas 11:11. So, hindi pa kita mahisgot itong topic ba, Bibi? Diwas mo na lang. Diwas sa the dead. Nasugdan man nato hisgot ang pagpaabot na to sa pila ka oras gikan karon tugtan ba sa ICC nga temporary release para ni Duterte. Now, unsa may posibilidad nga outcome, unsay pasabot. Sa mga kuan ni siya mga posibilidad nga desisyon ba? Ato'y pasabot ni sa mga kapuso nato kay ibaw kan tanan naghuwat ani Dagatang. karong alas 6 gabi. Now, unsay posible nga mga desisyon sa ICC. Number 1, posible deny. Sa to deny gani status quo, priso gyapon ka dinhi, di ka kagawas. O niya mo ni usa sa mga outcome kung ugaling i-reject nila sa ICC ang argumento sa mga abogado sa depensa. O ni number 1. Number 2, pwede i-release. Release granted pero under strict condition. So, posible kununing mahitabo but only kung makakumbinsir ang depensa sa korte nga ang tanang risgo, panamitan ka ng risgo nga tigali mo iskapo siya, di na mo balik, or mo interfere siya sa mga biktima, etc., or maghatag siya hulga sa mga witnesses, kung ilan na nga mapamatud-an, makakumbinsir ang depensa nga di na pwede, di mahimo, unya doon na gyud sila measure, kada safety measures, maka-monitor sila, o unya doon ay garantiya gikan sa host country. Pwede nga i-grant. Ikatulo, conditional or temporary release with safeguards. So pwede ko no i-allow sa ICC nga i-release pero ubo sa higpit nga kondisyon pananglit ang residensya sa usa ka itudlo nila nga host country doon na siya limitation of movement dito. Niya kanunay siyang check upon dito, i-check upon siya or
limitado ang iyang public exposure sa tubalik kay din sila ganahan ka ng kuan BUE. Kana usa na kanang i-display ba ang imong kuan. So limitado gyud ang public exposure. Ikaupat nga pwede posible nga desisyon. Mahimo nga i-delay. Moingon ng korte nga di na mo desisyon, i-review pa na mong mayo. Kay among hatagag dunay additional evaluation, medical, security, risk assessment, etc. before me mo decider kung hataga ba dato siyang temporary nga release. So mo na itong paabuton, upat ka posibleng mahitabo, niya ato nang huwat-huwaton kay anong gabi ina nga ang duhog nasod maghuwat ana, eh di ba na basta-basta, dako ng balita nga atong paabuton. Pasko na ta kay next week Pasko na ba na ibibigay, no? Yes, the Ed. Iglunis the Ed. December 1 na. Next week. Nansin na. This week na. Mga ano sa Taglatson. Ano, Mika? Aw. Oy, i-greet na ko kung igagaw. Nagtanaw na ito sa Facebook Live. Si Annie Gutierrez. O si Jocelyn Lianto. Naan mo rin naga si Jocelyn. Kada i-follow sa inyo si Daddy Ed sa iyang page siya. Edgar Gutierrez na mong page sa Daddy Ed, no? Sa ato pong Facebook page, DYSS Super Radio GMA. Sige, go. Speaking of Christmas. And speaking of Christmas, niingon ang Malacanang BBUE nga ato ng himuong simple ang atong holiday celebration. Tanang mga government agencies, gimanduan, di na mo kuan ka ng lavish nga mga Di na dapat bongga. Ikaw, ba? Lavish sa pakikabibig. Hindi ka matagbag party nga doon sa re-episode. Tulo kalitson ni mo ganahan. So, ang Malacanang may pahinumdum sa mga ahensya nga ang ilang mga year-end celebration simple gumika sa daghang disaster nga naiaguman sa atong nasod. O sa may labing dakong disaster mo na ibawaan bibiyuhi nga angay ta nga magsubo. Kato siyang linog o kanang katong bagyo Daddy Ed. So far sa current ba? Ako lain ang disaster nga kitaan sa atong nasod. Ansa man? Corruption. Ako disaster. Murag sa una pa jud kay Daddy Ed ba? Kinawat tayo sa gobyerno. Mao gyud sa una ra. Kung Malacanang wa mo iwan celebration ha. Iyang giingon nga ilang araw bago ang Pasko pinaalalahanan ni Pangulong Marcos o ang DBM sa pangunguna ni Secretary Pangandaman pa ba ni Elisa naman is Pangandaman ang tanang ahensya sa pamahalaan nga muhatag muhimo lagi simple pero makabuluhan nga year-end celebration sabi sa bote mo na sabay definition ni mo simple at makabuluhan. Kuan gyapon siya na more on quality daw Daddy Ed. Murag if ang quality ron kailan mo gasto man ka quality. imbis kuan siguro Daddy Ed, imbis tulo ka lechon usa na lang ana siguro ba. Pero na inumdum ako. Or taguan ang ko akong boss kaniadto ba. Oh. Ya mularga siya sa kuan sa Singapore. Ya usa sa iyang empleyado aktiyon gini. Usa siya mo nang patugo ni uso kay itong bahalon nga sunglass ba. Magpapalit siya dito sa Singapore. Sa dadi kuan ni sir. Kay biyahe man kayo sa Singapore. Nya. Oh. Hatag si kwarta. Ang yatag ka taw 100 sa. Ingon siya, ngano man ning nganong ipaadto sa Singapore unsa man siya ang wala day sunglasses siya. Wapo ka siya, quality kay ning pindot kay na siya. Niya 100. Makapalit ng sunglass ang 100 nimo nga quality. So mo na ko buti pasabot. Ingon siya nga quality nga celebration. Ang siya to, makabuluhan. Di makahulugan nun. Meaningful gihapon. Pero simple. O siya pasabot. Sa ba, makahulugan. Sugot ka. Makahulugan nun nga celebration. Pero mga ulam mong saging. Saging lungag ba? Kanahan ka na. Ikaw, Bibi... Ikaw, Bibi Jones, be. Kung sa mga Bibi Jones. Sabi mo ganahan simple. Simple ra Daddy Ed. Nga kompleto mong pamilya. Nga magkaon ni bahalag gamay ra. Sa hila-sila. Char! Bantugra? O niya, andyan kanon. Importante ang kaunon man. Ang preparasyon man. Oo, kanon. Oh, simple ra. Pero kailan tayo mo sa pamilya, wabay kaunon. Tutukay ra di mo. Sabi kanon mo, be. Spaghetti kay ganahan. Ikaw. More on motor parts jugam. Bahala na wala yung makaon daw Daddy Ed. Basta makapalit siya mga bago siya motor. Ikaw, sa mo? Ako Daddy Ed. Kuha na good. Yano ba? Yano nga. Pero simple. Yano Daddy Ed. Kaya di ba sa Biblia o sa Ginoo kay di ba sa yung Last Supper. Kay pan, di ba? Oras sa Lloyd Suarez ay. Di ba pan man yung ibang hatag sa mga apostles? Okay na sa kupan.
Pan, Basta pizza. Pasiri-siri yun. Pasiri-siri yun. Bundag, Tingog. O sige, bagot. Nantakutan natin sa mga kapuso. Kevin, Unsa tay bangutan na Bibi Kevin? kani. Mayong buntag day, Daddy Ed and Baby Yui. Okay. Unsa mga kapuso di paminaw? Unsa ka ang tubag sa ato mga kapuso di paminaw? Ani ang pangutana ni Daddy Ed? Ato uning paminawon. Simple lang ako pag sa ulog sa Pasko no kanang simple lang po nga pag hikay-hikay nga pwede ra kikaropod pwede ra with friends pero I will prepare nga solo ra ko during Pasko kanara. Para nang udadid og BBUE, ang simple nga pag sa ulog sa Pasko is kanang kauban lang ginako ako ang tibuok pamilya. Nya, mailan taglawas. Nya. Siyempre, lingaw ra man ta kay kauban na don tibuok pamilya kana simple pero puno siya sa gugma. Ang Pasko di na kailangan dako og handa. Ang importante kompleto mong pamilya og namoy makaon sa lamisa. Bites na na. Sa ako part, mag-adjure ko uban sa mga membro sa pamilya. Kunya, manihapon lang pinobre, niya mag-distribuy na kung laban ng pinobre. Ngaro makatulusan kay di sa bayo nga busog batog, di ba? Mga sakit ng muntian. Simple lang. Mga liupo sa Ginoo, musimba, unya, kaon gamay, ilong gamay, dulog dako. Well, on how to spend like simple akong pagsaulog sa Pasko. Well, first, mangita ko lucky char. Joke. Pero, I think it's spending time with the family, Jud. Mora Jud na siya kung mag-celebrate big Christmas together. Sila, Noche Buena man na, no? Yes, basta Noche Buena. Kay, panag-celebrate na magtapok-tapok ang tanong pamilya and right time sa Christmas, Jud na siya. That's all. Ugbaw ka to Daddy Ed, ato na bati ang atong mga kapusong di paminaw. Thank you, Grabe Baby ka simple. Jones. Ang last baka mo dahil Christmas booking. Wait, Christmas booking. Di Christmas book. Christmas booking. Mga booking ko na di Ed, good? Para sa hotel ba? Booking. Sana good? Kaya gano'n ito na bati siya nga, pasadala ang pamilya. Sa to pa, i-relate na to sa pamilya Duterte, wasi digong. Luya, no? Nga, wakan wadi ang imong kuan. Kaya doon na mo kompleto. Miss ka o sa kasakot sa pamilya during Christmas. Kay, ang inyong ipunta na puros-puros magyan nga pamilya, basta na pamilya. How about no sa OFW? Naatoy usa nga dito bag Daddy Ed nga naana na daw siya nga alone siya og single. O kanto, ingon siya. Kanto siya, sige lang, wato'y Pasko-Pasko. Siya nga, samahan ng malamig na Pasko at sure jud ka. Sa dito matutkuha di ayaw. Ay, great na to sa kanay. Arnolfo Impanso, may buntag, Merry Christmas. Mr. Impanso, Alma Badinas, kanay Alma, igagaw mo tinimi. Pero igagaw ni mo mabibi, slingan kanini mo. Oh, loyal na to Daddy Ed. O si Robert Loyal listener na, Daddy Ed. Lagido, naminaw mi. If be live sa Sundon Uno, doon lang po sa Putaw, Sundon Uno, di ba? Taga-Sundon rin naminaw na ito tingali, o kinin mga taga-Putaw. Ila BBU, ilang lugar. Mga loyal ng mga taga-Putaw. Kaya si Andy Gutierrez naman sa Pagnaan. Uy, kana. Di Pagnaan ka ng saning lugar ayo, Pagnaan. Mandawi. Ba't sa Mandawi, si Jocelyn na ani sa Naga. Oras! Pugong sa pulso. Dinhi sa DYWS Super Radio. Panghuna-huna! 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 Ikat sa kinatas ang opisina sa gobyerno ngadto sa nagkadaiyang ahensya, imando sa Malacañang ang simple nga selebrasyon. Na usa ka bahin kini sa pagpakikiusa sa administrasyon ni Pangulong Marcos ngadto sa katawhan nga nahiagi o naka-eksperyensang daghan nga mga pagsulay, ilabi na sa daghang katalagman. Daghang lugar sa atong nasod napiktahan sa mga natural disaster sa milabayng mga buwan. Apil mga dagkong mga linog sa Sugbo ug Davao Oriental, pagbuto sa bulkan sa Canlaon ug Taal, ug mga dagkong bagyo, usuga bagyo sama sa Tino dinhi sa Kabisayan. Isip reminder, ay numdum sa tanang katawhas gobyerno, importante ang pagselebrar sa Pasko nga atong itinir sa atong hunahuna ang atong kaisuunan nga nag-anam-anam pa pagani makabangon gumikan sa mga katalagman. Labi ang ninduta paminahon aning mga punga, diin kitang mga kabus ingon og sa bayawon sa kaitasan kung magsugod
ulo-ulo nato ang mga politiko. Na nagdugo ang ilang kasing-kasing alang sa mga nangamatay, alang sa mga nangapildi nga kabtangan, etc. etc. Pero dili tingali ka na paigo alang kanato nga padunggon tag mga puong sa pakigsandurot. Gikan nilang mga politiko nga sayod kitang tanan nga gawas sa nasuko nga kinaiyahan sila ang kawatang taga-gobyerno. Labi na ang mga politiko nga mohinungdan nga nagilaid kitang tanan karon sa katalagman. Iniingnon ka nga miduyog kami sa imong kasub-anan ining Paskuha. No, kinahanglan nato silang tubagon. Nga mahimo ba ayaw pun-i ang among kasakitan ining Paskuha. Ining Paskuha maong labing masulubon kay daghan ang nalaglag sa kalamidad ug kada diha magsugod sa naghinubra nga minaot o pagka-ipokrito ining taga-gobyerno. Panghuna-huna! 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 Merry Christmas, Baby Yui! Yes! Merry Christmas to the end. Ug sa ato pong Baby PA, Baby Jones, Kevin Galagar, ug sa atong engineer, Baby Charlie Mongaya. Baby Charlie yan, lain na si Kunog. New shoe S na po na. Oy. Bago na saan? Oh, matik na. At to cart na nadaan ng mga December sale sa panadian. Nadaan. Nakay ko saan na do. May kanaman siya. Kay mo sa atong musunod nga mga balita sa DCWB. Unang drama, alas 12:30 alang kanimo kapuso. Good morning ni Jesus. Celestial Cañete. Salamat pagkanaw diri sa atong Facebook Live. Di bining kahit sa DI. Good morning na diha. Pero tayo oras, Baby Yui. Baby Yui, yes, la vista, baby. Salamat. Ayong buntag. Merry Christmas in advance. Sa pulso.